Alleluia, 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 Alleluia. Panginoon ay darating, bibigyan niya ng paningin mga bulag na gagaling. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng 2 lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," sagot nila. At hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala." At nakakita na sila. Mahigpit na pinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin ito kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ibinalita nila sa buong lupaing yaon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Hindi lang Biyernes, unang Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ng ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At sa ngayong unang Biyernes, kung inyo pong mamarapatin, ay samahan po ninyo ko sa pag-alay ng walang hanggang pasasalamat at pagpapakumbabang pagtalima at paghingi ng tulong sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Marahil ay batid na po ng nakakarami sa inyo noong Martes po at 3 ng Disyembre. Ang inyo pong abang lingkod ay hinirang at tinawag ng kanyang kabanalan, Papa Francisco, upang magkaroon din ng isang bagong misyon bilang hihiranging obispo ng Diocese ng Balanga sa Bataan. Ito po ay misyon na inatas sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya't samahan po ninyo ko sa pagpapasalamat at paglimos ng lakas at tulong upang magampanan ko po ang aking bagong misyon bilang obispo ng Bataan. Maasahan ko po ba ang inyong panalangin?
Salamat po. Ngunit wag ko kayong mag-alala. Magkakasama pa rin tayo hanggang piyesta. At tapusin ko po ang piyesta at ang iba pang kailangang gawin. Tapusin na sinimulan natin dito sa Quiapo. Siguro sabi ng mahal na poon ay 2 taon. Pero ito'y siksik liglig nag-uumapaw dahil sa mga ipinakita nyo rin po sa akin, kayong mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. At ito ang nagpapalakas ng aking loob sa bagong atas na ibinibigay sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno. At saan man po ako, hindi po ako mapapagod, hindi ako papipigil na ipalaganap at bigyan lalo siya ng parangal at papuri. Naalala ko rin po yung nangyari sa Ebanghelyo ngayon. Nung ako po ay tinatanong, ang dami ko pong ring dahilan para sabihin hindi ako nararapat para maging obispo, maging bagong pastol, lalo na doon po sa ibang lugar. Ngunit kung napansin niyo po sa Ebanghelyo ngayon, meron daw pong 2 bulag. Pero bago sila pinagaling ni Jesus Nazareno, napansin po ninyo na walang pumapansin talaga sa kanila. Walang tumutulong sa kanila. Kung siguro po isasalarawan natin ng Ebanghelyo ngayon, parang comedy. Parang nakakatawa yung tagpo. May 2 bulag na habol ng habol kay Jesus Nazareno. Sigaw ng sigaw, hindi papigil. Inabutan pa siya sa bahay at saka doon nangulit hanggang sa sila'y paghimalaan ni Jesus Nazareno. Napansin niyo po yun? 2 bulag, habol ng habol. Paano ba humabol ang bulag? Namemeke ba itong 2 ito, yung kunwaring bulag, kaya nakahabol? Kasi, di ba, paano ba makakahabol ang bulag? May umaakay kaya sa kanila? Di ho ba sabi nga, kapag may kapansanan ka, may kakulangan ka, ipinagkakaloob din ng Diyos na bigyan ka ng kakayahan sa ibang bagay. Kaya nga, sabi nga nila, ang mga bulag daw, matalas ang pandinig. Nakilala ako na bulag, papasok ka pa lang sa kwarto, alam niya, nandiyan ka na. At alam niya kung ilan ang pumasok. Dahil naririnig niya, nararamdaman niya yung mga yabag. Ganun daw, mas pinaiigting. At dito ang unang aral na matututunan natin sa 2 taong bulag na ito, na bagamat may kapansanan, may kakulangan, hindi sila nagpapigil para matanggap ang biyaya ni Jesus Nazareno. Hindi sila nagpalinlang. Alam niyo po, ang demonyo diyan magaling. Lagi niyang ipinangangalandakan ng ating kahinaan. Kaya nga sabi ko po sa inyo, naalala ko po ang ganitong mga tagpo nung ako po'y dadalhin dito sa Quiapo. 2 taon nang nakakaraan. Sabi ko po nung Kardinal, bata pa ho ako. Hindi pa ako nagkakaparokya. Marami pa akong bigas nakakainin. Mas marami po sa akin ang mas matanda, mas may karanasan, mas magaling, mas matalino, mas masipag. Pero doon ko natutunan po mga kapatid, hindi ito tungkol sa atin, kung hindi ito tungkol sa Diyos. Hindi ito tungkol sa magagawa lang natin, kung hindi sa magagawa ni Jesus Nazareno. Kaya pala itong 2 bulag na ito, hindi sila papigil. Hindi nila hinayaan na yung kanilang kahirapan, kakulangan, kahinaan ay sumira sa kanila.
Hindi sila yung mga taong sasabihin, kawawa naman tayo eh. Bulag tayo, ano magagawa natin? Mahirap lang tayo eh, ganito na lang tayo. Di ba minsan po, ganun ang tukso sa atin. Mahina naman tayo eh, may sakit na tayo. Tad na tayo ng problema, ganito na lang ang buhay natin. Pero alam ko tayo kayo pong mga deboto ni Jesus Nazareno, kaya nga narito kayo ngayon, kay aga-aga, nagsisiksikan, walang papigil sa inyo. Alam niyo po, yan ang babaunin ko, saan man ako naroon. Sa Quiapo ko nakita ang mga taong hindi papigil, umulan man o umaraw, mahirap man ang buhay o hindi, narito kayong lahat, katulad ng 2 bulag, hinahabol ninyo si Jesus Nazareno. Walang makapipigil sa inyo para makita si Jesus Nazareno at magpakita kay Jesus Nazareno. Dahil naniniwala tayo, sino pa ba ang pagbabalingan natin? Hindi kung sino-sino sa mundong ito na nangangako ng langit at lupa. Hindi kung sino-sino sa mundong ito na mga mabulaklak ang mga salita at mga pangako. Itong mga panahon na ito, madaming mga ngako sa atin. Marami ko ano-anong sasabihin na naman sa atin. Pero hindi tayo pabubulag. Hindi tayo palilinlang. Sapagkat ang tunay na liwanag, ang tunay na tutulong sa atin, ang tunay na paghuhugutan natin ng pag-asa, walang iba kung hindi si Jesus Nazareno. Ang nagsasabi, hindi kami papipigil. Ang nagsasabi, ang talagang susundin namin. Ang talagang nagsasabi, si Jesus Nazareno ang aming pag-asa. Itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Kaya naniniwala po ako, yun ang dahilan bakit hindi mapatid-patid ang mga himala dito sa Quiapo. Kung bakit nag-uumapaw ang himala na nanggagaling sa mahal na pong Jesus Nazareno dahil nakikita niya tayo na hindi napipilay, hindi nasisira ng ating kahinaan. Bagkus, ito pa ang nagiging dahilan para lalo tayong mapalapit sa Kanya. Nga kapatid, huwag tayo panghihinaan ng loob. Huwag nating gamiting dahilan ang ating kahinaan para mawalan tayo ng pag-asa. Siguro nga ngayon may karamdaman ka. Ngayon siguro hindi magandang nangyayari sa pamilya ninyo. Ngayon siguro yung kabuhayan mo hindi ganyan nakakaangat. Ang dami-dami siguro ngayong nasa isip mo ngayon. Naguguluhan ka. Halos parang sumabog na. Parang masisiraan na tayo ng ulo sa dami ng mga iniisip natin. Pero wag itong maging dahilan para mapalayo tayo sa Kanya. Sapagkat sa bandang huli, sabi nga sa ating salmong tugunan, Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kaya nga 'di ba, habang papalapit na ang Pasko, dumadami na ang mga parol, ang mga Christmas lights, ang mga magagandang ilaw, paalala sa atin, sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng mga kahinaan at kakulangan sa buhay, si Jesus Nazareno ang ating tanglaw, liwanag at tunay na biyaya. Kaya sama-sama po tayo ngayong magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito na naman po kami. Walang makapipigil sa amin magpunta sa inyong tahanan. Kahirapan, karamdaman, kasalanan, kakulangan, ito'y mga pagsubok, ito'y hamon, pero ito'y gagawin namin
para maging pagkakataong lalong mapalapit sa iyo. Huwag niyo pong pahintulutan na mawalan kami ng pag-asa, na sirain kami ng kung anumang dinadala namin at hinaharap namin ngayon sa buhay. Bagkus, lalong maging matibay ang aming loob. Sapagkat ganun po kayo. Kayo ang naunang hindi papigil. Minatamis niyong pasanin ng krus at harapin ang mga pagdurusa alang-alang sa aming kaligtasan. Nagkatawang tao kayo upang maihatid sa amin ang liwanag ng kaligtasan. Maraming salamat po, mahal na pong Jesus Nazareno. Hindi kayo nagpapigil para mahalin kami. At yun din ang aming dasal, na hindi kami mapigilan din ng kung anuman dito sa buhay upang lalo kayong pagkatiwalaan at sundin. Sapagkat nasa iyo ang tunay na himala, ang tunay na pagpapala. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.